Nahuli ko ang asawa ko at pinsan ko. Hello, Ate Ana, naisipan kong magpadala ng kwento ng buhay ko. Dahil hindi ko na kayang itago pa ang sikreto ng aking asawa. Itago mo na lang akong Thalia, 32 years old, may isang anak at asawa na akala ko'y lalaking lalaki, pero hindi pala. Isang araw may pinakilala sa akin ang kabarkada ko na nagtratrabaho sa isang malaking kumpanya. Itago na lang nating David. Si David ay gwapo, moreno, at matikas ang pangangatawan. Nagpakilala siya sa akin. Nagpakilala din naman ako. Hanggang nagkamabutihan at umabot ng 2 buwan aming pagkakaibigan. Niligawan niya ako at sinagot ko naman. Lumipas ang mga araw na kami ay laging magkasama. Kampante ako kapag siya ang laging kasama ko. Dahil alam ko na maaalagaan at mamahalin ako ni David. Isang araw dinala niya ako sa bahay na inuupahan niya. Napa-amazed ako sa kwarto niya, napakalinis. One time biniro ko siya, sabi ko, "Daig mo pa ang babae, David." Napatawa lang siya sa akin. Tumagal aming relasyon. Pero hanggang kiss at hug lang kami, Ate Ann. Nag-expect pa nga ako ng sobra pa sa hug and kiss. Pero wala na paisip ako, baka may prinsipyo itong tao na to. Hindi nagtagal pinakilala ko na siya sa mga magulang ko. Fast forward, kinasal ako sa kanya, Ate Ann. Unang gabi ng aming ay sobrang saya ko dahil nabigay ko sa kanya ang pagkabirhen ko. Lumipas ang 1 taon, nagkaroon kami ng isang anak. Lumipas ang ilang taon, biglang nag-iba ang pakikitungo ng asawa ko sa akin. Dahil sa tuwing kami ay para bang may bumabagabag sa kanya. Hindi ko maintindihan. Hindi mawala sa aking isipan na baka may ibang babae ang asawa ko. Kahit kailan hindi ko naramdaman sa kanya na may siya sa akin. Pagkaharap ko siya ay palagi niya naman sinasabi sa akin na mahal kita, Thalia. Pero hindi ko maramdaman sa kanya ang pagmamahal na sinasabi niya. Akala ko noon may ibang babae ang napangasawa ko. Mali pala ako, lalaki pala ang gusto ng asawa ko. Isang gabi may okasyon sa aming bahay, birthday ko. Inimbita ko lahat ng kaibigan at kamag-anak ko, pati na ang pinsan ko. Kabarkada na ng asawa ko at parating kasama niya sa tuwing may inuman. Lumipas ang mga oras na pag-enom ng alak kasama ang pinsan ko. Nakakahalata na ako sa asawa ko, panay akbay, at sa pinsan kong lalaki. Binabaliwala ko na lang ang nakikita ko. Pagkalipas ng ilang oras, hindi ko na makita asawa ko. Hinanap ko sa kwarto namin, akala ko natutulog na. Pero pagbukas ko ng kwarto namin ay wala ito. Hindi ko alam kung saan pumunta noong mga oras na iyon. Umuwi na ang lahat ng bisita, pero ang asawa ko ay hindi pa rin umuuwi. Pumunta ako sa kusina para maghugas ng pinggan. Habang nahuhugas ako ng pinggan, may narinig ako sa likod ng aming bahay, parang may kung anong tunog na umuungol at kasabay nito ang pagtahol ng aso. Pagsilip ko, may tao akong napansin, kaya dahan-dahan akong lumapit. Sa paglapit ko, nakita ko ang asawa ko at ang pinsan ko may ginagawang milagro sa likod ng aming bahay. Nakatalikod ang asawa ko at habang ang pinsan ko ay nasa likuran niya. Laking gulat ko sa nakita ko, Ate Ann. Nagdula ng pinsan ko. Hindi ako makapaniwala na gagawin ng pinsan ko at asawa ko ang dalawa. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Para akong estatwa na nakatayo habang pinapanood silang dalawa. Umiiyak ako pabalik ng kwarto ko. Kaya pala sa tuwing magtatami ay malayo ang iniisip niya. Dahil lalaki pala ang gusto ng asawa ko. Ko sa sarili ko habang naiisip ko ang asawa ko. Matagal na pala nila akong niloloko. Hindi ko alam anong gagawin ko. Sana'y tulungan niyo ako kahit sa simpleng payo niyo po. Salamat sa mga nakikinig ng aking kwento. Your sender, Thalia.